Etong sulat na ito ay sinabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Ngunit ang aral at pangahulugan ay sinasabi sa lahat ng Kristiyano sa buong salampalataya. Ang tanong po niya, hindi ho yung, ang tanong niya, sasagutin nyo. Ito po ba sulat na ito para sa mga Kristiyano sa Efeso? Sumagot po kayo, oo, hindi. Hindi lang. O, yun ang sagot. Qualify ko. Hindi, mamaya na. Pero, ibig mong sabihin doon sa salita mong hindi lang, ibig sabihin, pati Kristiyano sa Efeso, sakop niyang sinasabi na yan. Opo. Yan, maliwanag. Sige po. Ngayon, nung sabihin din ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ang ganito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y tinatakang kayo hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sabi niya. Nung sabihin niya ba yon, ibig bang sabihin, tinatanggap mo ba na yung Espiritu Santo na natanggap na ng mga taga-Efeso, pwede nilang mapighati? Tinatanggap mo? Pwede. Pwede. Yun ang sagot. Ayun. Kung tinatanggap mo ngayon na yung Espiritu Santo ay pwedeng mapighati nung mga taong nakatanggap na nung kaligtasan, ang tanong, pagka napighati ba ang Espiritu Santo, aalis siya sa tao o hindi? Sa bagong tipan, walang sinabing aalis ang Espiritu Santo. Dali. Dali. Oo. Yun na naman. Dali. Wala akong tinatanong si Mr. Soriano kung sa bago o sa luma. Ang tinatanong lang ni Ginoong Soriano, pag napigati ba ang Espiritu Santo, aalis ba siya o hindi? Ito ang sagot ko, ano? Apo. Ang sagot ko ito. Sa matandang tipan, Hindi ko papayagan yung sagot ko eh. Hindi ko, Pastor, wala akong tinatanong kung sa bago, sa luma. Sumagot muna kayo na oo, saka kayo sasagot ulit. Pasensya na kayo, ha? pwedeng ikatantay, magpapaliwanag ako. Hindi, teka. Ba't ayaw mo? Hindi, bibigyan ko po kayo sa pagkakataon. Cut mo, kapatid. Kasi alam mo, Mr. Moderator, dapat sumagot lang siya, huwag siya magpaliwanag. Oo, ganito kasi. Ang tanong niya, Hindi, bibigyan ko sa sasagutin kasi Hindi mali ang ganito, tanong. Mr. no? Sumagot, ganito lang, no? Bigyan niyo ang pagkakataon po. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, pag ang Espiritu Santo ba napighati, aalis ba siya? Sagot kayo, oo o hindi. Mali ang tanong niya. Hindi, valid. Mali ang Dali, tanong. Mr. Pastor. Dali. Ako, bilang moderator, at hindi naman ako kampi kay Mr. Soriano, bilang moderator, valid yung kanyang tanong at karapatan yung sumagot. Ang oo, hindi. Sagot ko. Sasagot ako, paliliwanag ko. Hindi ako, sumagot muna po, papaliwanag po kayo. Sige, sagot ko, oo, hindi ako. Aalis ba ang Espiritu Santo pag napigati? Oo, hindi. Pwedeng pagkakatantay, may paliliwanag ako. Hindi mo na unawaan kasi. Sabihin ko sa indiretsa yan. Paliliwanag ko sa iyo kung bakit. Hindi ho, naiintindihan ko yung gusto niya ipunto. Sumagot muna kayo bago kayo magpaliwanag. Hindi ho, ako moderator ho eh. Sasagot ako, magpapaliwanag. Opo. Okay. Kaya sagot, ulitin ko, tanong. Pwede ko ulitin, Mr. Soriano? Sige po. Salamat sa inyo, Mr. Moderator. Ang Espiritu Santo ba napigati? Aalis ba siya o hindi? Sagot. Kasi obvious na naman, alam naman natin. Tinatanong niya ang categorical, gusto niya sumagot ako ng yes or no. Kasi yun ang tanong, na either answer, talo ka. Bakit? Kasi yung tanong na meron sa ilalim yan eh. Pag sinabi mong hindi umaalis, babasa sa matandang tipan. No matandang tipan, ang ministry ng Holy Spirit, come and go. Sa New Testament, permanent. Kaya ang sagot ko ron, kaya gusto kong ipaliwanag, sa matandang tipan, umaalis. Sa bagong tipan, hindi umaalis. Yun lang naman ang akin eh. Ano ba masama ho ron? Pinapaliwanag ko lang ho. Nang sa ganun, hindi naman ako yung parang pinapakain na lang na ganun na yung aking ano. Mr. Moderator, pwede ako naman. Pinaliwanag niya yung kanyang stand eh. Eto po yun. Ang sabi niya, yun daw tanong ko, kahit ano raw ang sagot niya. Bibigyan ko po 2 minutes. Pwede po ba yung mga hindi kasali na rito, liba sa mga pulis, bumaba lang po, bumaba. Yung mga, pero sa mga pulis na nandito, please, baba lang po, please. Sige, Brother Soriano. Eto po, ang sabi niya, Yung hindi kailangan sa baba.
Yun daw sagot, yung tanong ko raw, pa kahit ano isagot niya, talo siya. Dahil, pag bumasa raw, pag sinabi niya raw na umaalis, babasa raw ako sa matandang tipan na umaalis. Sa matandang tipan daw, come and go ang Holy Spirit. Samantalang, sa bagong tipan daw, permanente. Yun ang sabi niya, Mr. Moderator. Ito naman ang sabi ko. Hindi po totoo na sa bagong tipan, permanente ang Holy Spirit. Okay, time. At, eto pa, ang tanong ko, ibinasi ko sa Efeso, bahagi ng bagong tipan. Oh, time. Ito ko uutusan ng gano'n, ha? Okay, time. Ba't na? Time na. Sige po. Ready na po. Okay na, sir? Okay na, sir? Okay na, boss? Sige na, pwede na yung tanongin, no? Okay, para huwag masyadong mag-init, sabi nga ng bayan, ikaw ang humatod sa tanong ni Brother Soriano. Ngayon, bilang magkakaibigan naman tayo, di magparaan na lang ng tayo ng konti, gusto ko matapos yung debate, kasi marami nag-request sa likod, itigil na. Sayang po, yung mga nag-aksaya po, yung may pambili ng bigas dito, pinamasahe pa, para makapanood ng debate. Titigil! Pangit! Ako, yung pambili ko ng sapatos na... tuloy natin. Sige, tuloy natin. Ilang minuto pa, Mr. Moderator? Wala pa simula pa lang Wala pa Ano mga meron pa akong 15 minutes. Oo, magtanong. Sige. Okay, eto na Please, usapan to, pag nagsasalita sila nang hindi ko pinagsasalita, hihinaan, kapatid, Kapatid, hinaan nyo sa system. Pag gumanyan ako, hintigil, Ready, game. Tanong. Nung itanong mo sa akin kanina kung meron na akong nagawa sa 21:8 ng Apokalipsis sa mga kasalanan doon, sinabi ko, meron na dahil nung bata pa ako, nakaluhod ako sa Diyos-Diyusan dahil sa tiyahin ko. Tapos nung nagtatanong ka na sa akin, tumanong ka uli, kung nagawa ko na yung 21:8 ng Apokalipsis, sumagot ako, hindi lahat. Isa nga lang ang inamin ko sa'yo Tapos sinabi mo, sa makatid, pupunta ako sa dagat-dagatang apoy. Tanong ko, kapatid, ikaw ba nung ikaw hindi pa Bible Baptist? Mr. Moderator, bali dito dahil tinanong niya ako nito. Sige, ako malaro, kapatid. Nung hindi pa Bible Baptist, Sige, lilinawin natin yan. Sige. hindi ka ba nakaluhod sa Diyos? Okay. Ang tanong, kapatid, nung hindi ka pa Bible Baptist, nakagawa ka ba ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang Sagot po. katuruan ng Biblia na tinitindigan ng Bible Baptist o ng Baptist, kapag ka naligtas ka, pinatawad ka ng Diyos sa mga kasalanan mo. Dali alam ko yun. Ulitin natin. Ang hinahanap niya, Mr. Pastor, kung nung hindi ka pa Bible Baptist, sumamba ka ba sa mga Diyos-Diyosan noon? Oo, hindi lang. Oo. Sumagot Ayan. oo. Okay, Salamat. Salamat. May tanong. Tanong. Pagka ba sumamba ka sa Diyos-Diyusan at nagbalik loob ka kay Kristo, binubura na ba ng Diyos yung pagsamba mo sa Diyos-Diyusan o hindi? Ganito yan. Ang katuruan ng Biblia, Hindi Pastor, pasensya na kayo, mahigpit talaga ako Ang tanong binubura ba o hindi? Sagot. once na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, burado na lahat ng kasalanan. Binubura. Salamat. Burado na lahat ng kasalanan mo. Salamat. Hindi ang ibig sabihin. Salamat. Hindi Mr. ang Soriano, ibig sabihin. sumasagot pa. Hindi po ako tapos. Sumasagot pa. Hindi po ako tapos. Sumasagot pa. Once na tinanggap mo si Kristo, pinatawad ang lahat ng iyong kasalanan. Yung mga magagawa mong kasalanan, hindi na impyerno ang hatol, kung hindi pagpapalo ng Panginoon na ayon sa Hebreo 12:5 hanggang 8. Okay.
sa makatwid, hindi nawawala ang kaligtasan. Okay na. Burado. Ayan. Burado, tanong. Burado na, pero tatanong ako uli doon sa isindinuktong niya. Sige. Pagka raw tinanggap mo na si Kristo, burado na yung nagawa mong kasalanan. Ngayon, yung mga magagawa mo pang kasalanan, hindi na raw impyerno ang hatol, kundi palo na lang ng Diyos. Tanong po. Ang tanong, kahit anong kasalanan ang magawa mo? Ang tanong po, kahit anong kasalanan po ba? Yan. Sagot to. Basta't ang ligtas na, ang nakagawa nung kasalanan yon, siya'y mananatiling ligtas at hindi natutungo sa impyerno. Ligtas na. Tanong, ang tanong, kahit anong kasalanan, Kahit anong kasalanan daw po. Nang nagawa ng ligtas. Hindi, ulit ko Ayun sa... na, nang nagawa ng ligtas. Hindi, ang sagot po, Mr. Soriano, kahit anong kasalanan, mapapatawad ng mga ligtas. nung nagawa ng Hindi, ligtas na. hindi. Sige po. Pag naligtas ka na, Lahat ng kasalanan mo. pinatawad na ng Panginoon ang mga kasalanan mo. Opo. Pagka nakagawa ka ng kasalanan, dun sa kalagayan ligtas ka na. Yung kasalanan na yon, hindi na impyerno ang parusa. Paano nila? Hindi pagdidisiplina ng Diyos. Okay, ganun. Kahit anong kasalanan, yun ang kasunod na tanong. Sige, ang sagot. Kahit anong kasalanan po ba? Ang magawa ng ligtas. Kahit anong kasalanan magawa ng ligtas, mananatiling sa ligtas. Susunod na tanong. Dali, please. Maganda yung tanong eh. Sayang, tuloy. Susunod na tanong. Kung ikaw ay ligtas na, nasa iyo na si Kristo. Susunod na tanong. Ligtas ka na, nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na Holy Spirit, ano? Nakagawa ka ngayon ng kasalanang humiwalay ka sa Diyos at sa pananampalataya. Ligtas ka pa rin. Mr. Pastor. Okay, sasagutin ko. Okay, naintindihan ko yung tanong. Ang tanong ho ninyo, kung ang ligtas humiwalay sa Diyos, ligtas pa ba? Yun ang tinatanong nyo. Sasagutin ko. Hindi ganun ang tanong ko. Tama na, hindi ganun ang tanong ko. Pagtutuwid, Mr. Moderator. Ganito, Mr. Ito ang tanong ko. Mr. Palano. Huwag mong baguhin ang tanong ko. Sige po. Nililiwanag ko lang po. Ang tanong ko, Opo. kung ikaw ay ligtas na, Opo. nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na Holy Spirit, Opo. nakagawa ka ng kasalanang paghiwalay sa Diyos at sa pananampalataya, ligtas ka pa rin ba? Ano po sagot? So, sasagutin ko po. Opo. Ayon sa Roma 8:35 hanggang 39, walang makapagpapahiwalay sa Diyos kay Kristo Jesus doon sa mga naligtas at sa talata ng 1 Gs 28. Hindi sinasagot ang tanong. Walang maalis sa kanyang kamay. Hindi sinasagot ang tanong. Mr. Palano, pwede po akong tumabat ulit. Sige po. Ang tanong ko, Pastor, kung ang isang Kristiyano po ay mahiwalay o yung humiwalay sa Diyos, yun o ba? Ang sagot ko po, ang Kristiyano ay hindi makahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Tanong po, Brother Soriano. Balik niya, ang Kristiyano hindi makahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Opo. Yun ang sagot niya. Opo. Kung mabasa kung makahihiwalay, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Mr. Soriano, kanina pa ho. Mr. Moderator, ito ho, papaliwanag ko lang. Hindi ako muna. Kasi po, hindi ko pinapayagan yung ganong klaseng tanong. Dali po. Hindi, papayag ko ako kung bibigyan niya ako ng isang paliwanag. Papayag ako. Hindi, ganito hamon eh. Pag nabasa po ba niya? Kasi kung mababasa po, hindi niya rin tatanggapin nonsense. Hindi kasi Dali! Kaya kung mababasa ni Ginoong Soriano at mauunawa niya, payag ho kayo, talo na kayo. Okay, ganito po. Ganun eh, di ba? Pwede ko bang sagutin ko? Hindi lang babasahin. Pwede sagutin ko. Ito. Sige. Okay, yung sinagot ko nababasa sa Biblia. Tapos sasagot siya ng kokontra sa nababasa. Subject for debate. Kaya nga po, Mr. Moderator, ako naman ako. Sige pa. Yung sagot daw niya mababasa sa Biblia. Yung mambinasa mo sa Roma, nakalagay ba makahihiwalay? Babasahin ko po rito. Meron ka bang mababasa sa Roma? Letra por letra. Walang makahihiwalay? Hindi. Na hindi makahihiwalay? Ang tanong, dali. Ang ginamit mo kasi kanina, hindi makahihiwalay ang Kristiyano. Ang nasa Roma, walang makapaghihiwalay. O yun naman pala eh. Tama. Magkaiba. 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 Dali. Magkaiba.
Dede, pastor. So, Brother Soriano. Sinagot na niya. Brother Soriano. Walang makapaghihiwalay. Ulit natin. Brother Soriano, ulitin niyo po ang inyong katanungan. Ito, ulitin ko ang tanong ko. Iparo ka natin. Kung ang Kristiyano ba sumasampalataya sa Ama, tinanggap na si Kristo, may Holy Spirit na, wala nang kulang pa sa pagka-Kristiyano niya, humiwalay sa Diyos at sa pananampalataya. Ligtas pa rin. Brother Soriano, kasi ganito yung tindig niya eh. Maliraw po yung tanong niyo dahil ang tinitindigan niya, walang makapaghihiwalay sa Diyos. Kaya hindi niya tinatanggap yung tanong na... Presumption niya yun eh. Opo. Ang dapat isagot sa tanong ko, yung paniniwala niya. Ang sabi ko kasi, ang tanong ko kasi, hindi mo direto para maintindihan mo, no? Sige po. Eto. Kasi may nababasa ako sa Biblia na ang Kristiyano nakakahiwalay eh. Kaya ako tinatanong, he is under cross. Pwede ba ang Kristiyano'y humiwalay? May mababasa ko. May Kristiyano humiwalay. Siguro, i-clear natin kay Mr. Pastor. Ang unang, pwede ako magtanong, Pastor, Brother Eli? Sige. Bago niyo po ipasok yung tanong niyo. Sige po. Kayo po ba naniniwala, Pastor, na ang isang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Bago po ipapasok natin yung tanong ni Bateli. Naniniwala ba kayo na ang Kristiyano mahihiwalay sa Diyos? Saan mahihiwalay? Anong pagkahiwalay ang ibig sabihin? Mahiwalay lang nga sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Mahiwalay sa Diyos. Yung tumalikod na. Okay. Sa paniniwala. Bago natin pasok yung Bateli. Okay, babasahin ko pa ang sagot ko. Sige, sagot na mahiwalay po ba o hindi? Ito pa, babasahin ko. Roma 8:39. Sige po. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay. So, ang paniniwala nyo, hindi mahihiwalay sa Diyos. You know, direkte. Hindi makapaghihiwalay. Kahit ano, hindi makapaghihiwalay. Kaya hindi ho pwede niyang maipasok yung pong tanong nyo. Pwede. Mr. Moderator, Sige po. talinuhan mo lang, Mr. Moderator. Ha? Sige po. Ang binasa niya, walang makapaghihiwalay. Walang outside force that can force you para humiwalay ka sa Diyos. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, ang Kristiyano ba, by his own initiative, makahihiwalay ba sa Diyos? At pag humiwalay ba, ligtas pa rin? Yan ang tanong. Bago tanong. Okay. Bago. Mas inayos. Yung bang Kristiyano makapaghihiwalay ba sa yung sarili niya sa Diyos? Yun o. Okay, ganito ho yan. Ano ho. Ang Diyos, higit na makapangyarihan kesa sa Kristiyano. Okay. Sabi sa talata, sa 1, walang sino mang makakaagaw sa kamay ng Diyos. Mr. Pastor, ang tanong ko, kung yung sarili niya, may possible bang mahiwalay sa Diyos? Humiwalay. Hindi mahiwalay, kundi humiwalay. Humiwalay po. Okay. Kung ba may Ang possible? tao ba sasay humiwalay sa Diyos? Yun ang tinatanong niya, kasalanan na gano'n. Huwag mo akong tanongin, sumagot ka sa tanong ko, no? Okay. Sige, sagot to. Ang tao ay makahihiwalay sa Diyos, ngunit hindi mawawala ang kanyang kaligtasan. Pwede pala siyang humiwalay na hindi mawawala ang kaligtasan. Okay. Yan ang paniniwala niya. Oo, nasagot. Yun ang sagot. Tandaan niyo yan, ha? Simple yan. Makahiwalay siya sa Diyos, pero hindi niya maiwawala ang kaligtasan niya. Yan, ha? Tanong. Tandaan niya. Susunod na tanong. Tanong. Ito, sunod na tanong. Last 5 minutes. Sabi mo kanina, yung salita ni San Pablo sa Acts 16:30-31, nang sinabi ni San Pablo ang sagot dun sa tanong nung isang awal, ano ang gagawin ko para ako ay maligtas? Sumagot yung kawal, sumagot si San Pablo, sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at
ang iyong sambahayan. Yung bang salitang maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan, kailan ba magaganap yun? Yung kaganapan, the fulfillment, kailan yun? Noon bang sabihin mo mismo o sometime in the future? Okay. Ang tanong po, ganito. Ang kaligtasan po ay ganito. Past, present, and future. Ayon. Sa mga tweet, nung sabihin ni San Pablo na maliligtas ka, past, present, and future yon. Hindi, paliliwanag ko, hindi yung maliligtas ka. Paliliwanag ko ang Ang kaligtasan. tinatanong ko kasi yung maliligtas ka eh. Ang tinatanong ko, fulfillment ng salita ni Pablo, na kung panamanampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang tinatanong- Ang sinagot mo sa akin, ang kaligtasan, past, present, and future. Hindi naman yun ang tanong ko. Ang tanong ko yung fulfillment ng sinabi ni San Pablo. Okay, Kailan ganito. mapupulfill yung maliligtas yan? Ang tanong, Pastor, yung sinabi ni Pablo sa 16:30 ng gawa, yung sinabing maliligtas, kailan po magaganap yun? Yung maliligtas. Opo. Nung sila'y sumampalataya sa Panginoon, sila'y maliligtas. Nung po, yung sagot ba, Eli? Nung on the spot. On the sumampalataya, sila'y maliligtas. Nung on the spot na sumampalataya. Sila'y maliligtas. Maliligtas. Oh. Kailan ang fulfillment ng salitang maliligtas? Hindi, sa kanya po, Tate Eli. Kasi pinaliwanag ko na kanina yun. Nung sabihin ni Pablo, ang sumampalataya, maliligtas, nung automatic, nung sumampalataya, maliligtas na. Kanya. Yun ba ibig niya sabihin? Ganito, ganito ang ibig sabihin. Kapag ka ang tao sumampalataya, okay, sabi ng Bible, may talatang sinasabi, maliligtas. May talatang sinasabi, ligtas. Dalawa yung binabanggit. Kapag ka ang tao sumampalataya, okay. Bakit ganon? Kasi nga ang Panginoong Diyos, yung kanyang maliligtas, eh tiyak na yun ay ligtas. Ngayon, kung tatanungin mo, exact fulfillment, well, kapag kakapiling na nila ang Panginoon. Yun, Ayon. Mo na lahat ng kasalanang magagawa ng ligtas na, hindi na tantamount to mahiwalay pa o mapahamak pa, kundi sa impyerno. palo na lang, hindi na maimpyerno kahit ano pang gawin. Nung ligtas na. Ang tanong, yung bang ligtas na, makakagawa pa ng lahat ng klase ng kasalanan? Yun ang tanong. Okay, paliliwanag ko po. Hindi, ang tanong huwag paliwanag, sumagot ka muna. Yung bang ligtas na, makakagawa pa ng lahat ng klaseng kasalanan? Pastor, ang hinahanap ni Brother Soriano, kategorya na naman. Kung ang isa bang Kristiyano na makakagawa pa ba siya ng kasalanan? Ano? Yung ligtas na. Ang ligtas na, nakagagawa ng kasalanan. Lahat ng klaseng kasalanan. Ang ligtas, nakagawa ng kaya sa hinma at Hindi naman ilang lodo. Ang lahat ng kasalanan, magawa ng ligtas. Ang gawa daw po. Hindi ko sinagot yun. Ganito ang sagot ko eh. Kasi may talatang sagot dun eh. Sige po. Okay. Ulitin nun natin tanong ha. Yung bang Kristiyano, makakagawa ba siya ng mga kasalanan? Makagagawa ng kasalanan. Oo, yun ang sagot. Yung makagagawa ng kasalanan, oo. Lahat ng kasalanan. Magagawa niya lahat ng kasalanan? Okay. Time. Yun na po sagot. Magagawa. Niya lahat ng kasalanan. Yun po. Time na po. Taon na? Time na po. Palakpakan po natin. Hindi pa raw. 3 minutes pa. Sige. Hindi lahat. Hindi ako sumagot magagawa eh. Ano sagot? Ang tanong niya raw, kung ang ligtas na magagawa lahat ng kasalanan. Ano po sagot niyo? Oo, hindi. Kung ang tinatanong niya, magagawa niya ang lahat ng kasalanan, well, ang sagot ko rin eh, hindi. Yung sagot po, hindi pala ho. Ayon. Sa makatwid, kung hindi ang sagot nyo, hindi lahat ng kasalanan magagawa ng ligtas na. Ang tanong ko, alin yung kasalanang hindi niya magagawa kung ligtas na siya?
Well, obviously, sa dinami-dami ng kasalanan, matatapos ang lifetime niya, hindi niya magagawa lahat yun. Hindi, ang hinahanap po isa ho na Yun nga ang tinatanong. Naghanap po ba kayo, Mr. Soriano, ng isa Ang tinatanong ko, sabi niya, meron daw hindi magagawang kasalanan Sabi niyo, ano? niligtas na. Tanong ko, ano? Sabi ko, yung hindi lahat. kasalanan? Oo nga eh. Hindi Tama. lahat ang sagot ko. It goes with the logic. Pero bigyan natin ng pagkakataon sumagot. Ang tanong, bigyan na natin pagkakataon. Ano ang kasalanang magagawa ng Kristiyano? Ano ang kasalanan na magagawa ng Kristiyano? Hindi ka lang natanong ko. Kung sinagot niya, hindi lahat daw ng kasalanan magagawa ng ligtas na, ang susunod kong tanong, aling kasalanan ng posible na hindi magawa ng ligtas na? Alin? Anong kasalanan na posible na hindi na magagawa ng ligtas? Anong kasalanan ng... Yung iwala ang kaligtasan. Alin? Pasasagutin natin si Andrea. O, patigilin natin si Brother Eli. Pasagutin na natin. Tapos na po ang oras. Sige, Pastor, bigyan ko po ng 1 minuto para sumagot po sa tanong niya. Yung iwala ang kaligtasan, hindi niya magagawa yun. Tapos na po. Palakpakan po natin si Pastor. Oras na po ng huling tindig ni kapatid na Eli. Palakpakan po natin ng ating kapatid na Eli. Alam nyo mga kababayan, mapanganib ang aral ng mga Christian Bible Baptist Church. Mapanganib. Dahil, kaya mapanganib, self-interpretation and self-explanation. Alam nyo kung bakit? Eto. Sabi niya, yun daw Kristiyano na tinanggap na si Kristo, may pananampalataya na, may espiritu na, hindi na raw pwedeng mahiwalay pa sa Diyos. Ang ginamit niya yung 8 ng Roma, babasahin ko. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi niya, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi makapaghihiwalay sa atin. Ibig sabihin, walang puwersang pwedeng maghiwalay sa'yo sa pag-ibig ni Kristo. Kahit anghel pa, kahit sino pa, walang pwede. At yan, pinatunayan ni Kristo yan sa Juan 10. Ang sabi niya rito, pakinggan nyo. At sila bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagawin man sa kamay ng ama. Kaya walang puwersang pwedeng makapagpaalis sa'yo sa pag-ibig ni Kristo, sa kamay ni Kristo, sa kamay ng ama. Wala. Pero tanong, meron bang possibility na yung tao na na kay Kristo, nasa kamay ng Ama, mahiwalay pa? Is there a possibility? Pakinggan nyo ha. Sa 6:4-6 ng Ebreo, ito sabi, tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, ay hindi maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Meron bang possibility mahiwalay pa yung tao? Meron. Meron ng Espiritu Santo, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos, nasa Kanya na lahat. Saka nahiwalay sa Diyos, pinahihiwalay din pala. Ba't ganun? Parang kontradiksyon. Sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin. Tama yun. Si Satanas, ang tao, ang anghel, di ka pwedeng ihiwalay. Pero kung ikaw mismo, humihiwalay ka, abay mahihiwalay ka. Pakinggan nyo.
Pakinggan nyo ha. Dito sa isang talata ng Timoteo, ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya. Humiwalay o hindi? Humiwalay. Hindi ka nga pwedeng ihiwalay. Kung ikaw mismo nagpapahamak sa sarili mo, humihiwalay ka. Ba pwede yun? Ang katunayan, pakinggan nyo, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Alam nyo, sa kanya bumaling na kay Satanas, ligtas pa rin. Ligtas pa rin. Sa laulang paniniwala, kahit ano gawin mo, ligtas ka pa rin. Sa laula yan, walang kasing sa laulang paniniwala yan. Bakit? Biro mo kahit ano gagawin mo, ligtas ka pa rin. At ang hindi mo lang raw magagawa, yung humiwalay ka sa Diyos. Meron na humiwalay eh. Papakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ha. Sa isang talata, burahin mo sa Biblia ito, kapatid. Sapagkat tungkol kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling nahalubiluhan at nadaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Bakit? Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Bakit? Tuloy. Nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglulubalog sa busali ang babaeng baboy na nahugasan. Nahugasan hindi. Bumalik ba sa busali? Inihiwalay ba? Hindi. Walang makakapaghiwalay. Pero siya mismo humiwalay eh. Ha? Siya mismo. Tumalikod siya sa banal na utos na ibinigay sa kanya. Pero kay Pastor Joel, ligtas pa rin yung mga yun. Ligtas ang mga aso, ligtas ang mga baboy, ligtas ang mga salaula sa relihiyon. Ligtas. Sa kanya. Kaya yung tanong ko sa kanya kanina, hindi niya masagot eh. Ayaw niya sagutin eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Sinabi kasi yun sa taga-Efeso eh. Ang Espiritu Santo ba napipighati o hindi? Napipighati. Kung napipighati, iiwanan ka ba o hindi? Ayaw niya sumagot. Sa matandang tipan daw, on and off. Sa bagong tipan daw, permanente. Basahin nga natin sa bagong tipan. Pakinggan niyo ha. Basa. Siyasatin ninyo. Salita ito sa mga Kristiyanong ligtas na. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukan ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo'y nasa inyo maliban na kung kayo'y itinakwil na? Alam nyo, ang Diyos pag nangako ng kaligtasan, totoo yun. Totoong, pag sinabi niyang maliligtas ka talaga. Kailan? Nawala na ba logic? Eto, tignan nyo logic ha. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Dadapwat ang magtitiis hanggang sa wakas. Siyang maliligtas.
Sino ang maliligtas? Hanggang sa yung humiwalay. Hindi lagtis. Ligtas ba? Pakinggan niyo kung ligtas. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Pakinggan niyo ito. Kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano? Ganun pala yun. Last 5 minutes. Ha? Walang urungan. Tiyak na tiyak ligtas ka. Walang urungan. Pero, gagawa ka ng katarantaduhan. Ha? Kagaguhan. Kasalaulan. Ligtas ka pa rin. Gago ka. Ang tindi ng aral nitong mga Bible Baptist, saka mo sasabihin na sa Biblia yung ninyo. Direktong mali sa Biblia pinagsasasabi mo eh. Ha? Kontraryo ng Biblia. Hindi permanente na raw ang Espiritu Santo sa Biblia. Sa Bagong Tipan. Permanente na pala, ba't sinabi pang huwag pipighatiin? Nonsense. Kitang kahit ano gawin mo eh, mag-asawa ka ng 7, hindi rin mapipigati. Di pwede na. Ba't mo naman nasabihin pa huwag pighatiin? Nonsense. Nonsensical, non-biblical ang aral ng mga Bible Baptist. Kaya, kung may nitihyung ang aral sa Laula, ang Bible Baptist of Santa Cruz, Laguna. Biro mo. Hindi po, konti katahimikan lang po. Palakpak lang. Kinalimutan mo na lahat ng ibang talata sa Biblia, tapos binamali pa. Hindi na raw makakahiwalay. Anong hindi? Mababasa nga eh. Kung pwedeng humiwalay ang tao. At alam niyo ba ang naghihiwalay sa tao sa Diyos? Basa, pakinggan niyo ha. Kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Kaya alam nyo, kailangan ng utos eh. Kasi yung utos, yun ang magkakandili sa'yo para wag gumawa ng masama. Hindi na pala kailangan ng utos. Nakalimot si Kristo. Lumalabas parang nakalimot si Kristo. Sabi niya sa mga apostol bago bumalik sa langit, kayo 12 ha? Gumawa kayo ng mga alagad sa mga bansa ha? Bautismoan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos, pabayaan niyo na sila, wala nang utos-utos pa. Ganun ba? Wala nang utos-utos pa, ikapo na lang, ikapo! At labo-piring! Ganun ba sabi ni Kristo? Ano sabi? Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ituro niyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Inutusan ba ang alagad? Inutusan ba ang alagad? Sino hindi inutusan? Ang Bible Baptist. Okay po, last 2 minutes. Kaya, nakakalungkot magunita. Kaya lahat ng bagay pwede nilang gawin eh. Pwede silang wag gumalang sa authority. Pwede ang moderator na pastanganin nila. Dahil, kung yun ang utos ng Diyos, wala nang kwento sa kakwenta sa kanila eh. Yung pagpinagkasunduan sa diskusyon ng pahalagahan ng mga taong ito. Kataka ba yun? Aba, namamagitan lang si kapatid na Dani para wag lapastanganin yung moderator dahil siya kumuha. Dahil tinignan ba naman doon? Ha? Tumayo pa, susugod pa yung isa ron. Akala mo magaling na lalaki. Ha? Bakit?
aatras ba kami sa inyo? Hindi kami aatras kung patayan lang. Pero hindi dapat kami na Kristiyano yun. Ang ating pakikibaka, hindi laban sa laman at dugo. Hindi laban sa laman at dugo. Ngayon, Siguro, Brother Eli, iwasan po natin na magsalita na po kung maaari po, kung ginagalang po niyo ako. Iwasan na po natin magsalita ng mga bagay na ukol sa nangyari kanina. sige po, hindi nyo sinabi kasi agad, nasabi ko patuloy. Kasi relevant naman ang sinasabi ko eh. Uy, kasi ang pinakikita ko sa tao, talagang kailangan sumunod sa utos. Sa kanya wala lang utos pa eh. At kahit paano gawin mong kasalanan, ligtas ka eh. Okay, Ang biro nyo? time na po, Brother Eli. Time na ba? Salamat po. Yun po. Hello. Siguro, bago natin pagsalitain yung ating pastor, mabibigay siguro ako ng medyo hint para sa inyo. Kung sino yung magsasalita uli ng masakit o ng mga pwedeng, yung aral pwedeng atake, pero yung pagka-personal, inatake, tapos na po yun. At kung sino man tumira doon, talaga ko wala po tayo sa kaisa. Kaya ititigil na natin yung usapang laman, ituloy natin yung usapang spiritual. Okay ba yun? Okay. Tuloy. Oras na po. Binasa niyo ba ang talatang Isaiah sa 59:2? Akit muli. Narinig nyo? Nung basahin niyo to, ang pinapaliwanag niyo ba ay nandun kayo sa punto ng mga ligtas na nagkakasala? Ang pinapaliwanag ko ron, kung ano ang faktor na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Pero ang pinag-uusapan ba dito, sinasabi mo kanina ang hihiwalay ay yung ligtas na o hindi? Ang sabi ron, ang inyong mga kasamaan, Brother Eli, ang naghiwalay sa inyo, Sa madaling sabi, yung mga nahiwalay dito hindi ligtas. oo, kahit kailan, Okay. kahit So, sa bagong tipan, pagka nahiwalay sa Diyos, hindi Okay. ligtas. So, sa mga binasa kong talata, saan nakasulat na yung ligtas na humiwalay, hindi na ligtas? Babasahin ko. Sige, basahin mo, hindi na ligtas. Brother Pastor, puputulin natin ang oras, magbabasa po eh. Magbabasa po eh. Ito po, Hebreo 6:4 hanggang 6. Sige. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating, saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Okay, binasa na po. Okay. Sapagkat, Tanong, pwede mo, hindi nagbabasa pa po eh. Nagbabasa po. Biyan nyo na, biyan. sinabi ba na hindi naligtas o hindi na lang magsisisi doon sa nagawang kasalanan? Hindi na pwedeng baguhin, hindi magsisisi ha. Ang nakalagay, hindi na sila pwedeng baguhin pang muli ng pagsisisi. Ano? Sapagkat, muna, hindi pa ako sa pusin. Sige. Ito, babasahin ko uli. Tutuloy ko lang. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Sa yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayon. Tanong, sa binasa niyong talata, may sinabi na hindi naligtas yung gumawa o wala? Ang sinabi, hindi na sila yung ginawa nilang kasalanan, hindi na pwedeng baguhin pang muli sa pagsisisi. So walang sinabing hindi naligtas? Yun na nga yun, hindi maliligtas, Okay, hindi na salamat. pwedeng magsisi. Walang sinabing hindi naligtas? Ayun nga, kahulugan nun. Tinatanong kay kategorya. Hindi letra por May letra. sinabi ba Ang sagot na ko, hindi naligtas o wala? hindi letra por letra. Ang nakalagay, hindi na maaaring mabago pang muli ng pagsisisi, therefore wala nang kaligtasan. So, yun. Ang tanong ko, may sinabi ba, categorically, may sinabi ba sa talatang binasa niya na yung mga umiwalay, hindi naligtas? Ano po hinahanap niyo po, Pastor? Hinahanap po ba niyo letra por letra o diwa? Kung may sinabing hindi naligtas, Hindi, hinahanap niyo po ba letra por letra o diwa? kahit diwa, pwede. O diwa po, diwa.
Diwa po, diwa. Ayun nga, yung diwa. O, yun ang diwa po. Hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapako uli ang anak ng Diyos sa kanilang sarili at inilalagay na muli sa isang hayag na kahihiyan. Okay. Ligtas na ba yun? Tanong po, tanong. Okay, kasi tinatanggap ko na, yamang ginamit mo rin lang yung talatang yan. Yes, At ano? sinabi na ipinapako nilang muli ang Panginoon sa kanilang sarili. Paano ginagawa ng taong ipako muli ang Panginoon sa kanyang sarili? Hindi, ulitin lang ho natin. Dali ho. Ulitin natin ang tanong, Pastor. Pakiulit lang po. Pakiulit po. Okay, binasa niyo rin lang dito sa Hebreo. Opo. 6:4 hanggang 6. Opo. Na yung mga kumiwalay na sinasabi niya ay hindi na babaguhin hindi na makapagsisisi pa. Bagkus ang gagawin nila ay muli nilang ipinapako ang anak ng Diyos sa kanilang sarili. Ito ang tanong ko, ano yung kahulugan nung salitang yon ayon sa konteksto ng Hebreo? Ayan. Naghahanap po ba kayo ng... Paliwanag niya, ginamit niya. Hindi ba po, Brother Eli, ano raw po kahulugan nung ipinapako muli nila si Kristo sa krus? Ano raw po kahulugan nun? At inilalagay sa isang hayag na kahihiyan. Opo, ano Pwede yung paghiwalay mo sa pananampalataya, parang ininsulto mo si Kristo nun eh. Yun na nga yung nakalagay eh. Nakabahagi ka sa Espiritu Santo. Nakalasap ka na ng mabuting salita ng Diyos. Nakalasap ka ng kapangyarihan ng panahon darating. Saka ka humiwalay pa. Para mong iniinsulto si Kristo. Yun ang kahulugan nun. Yun po kahulugan. Sa tanong po, tanong. Okay, binasa mo yung mga aso bumalik sa kanyang suka, yung baboy na nahugasan. Tanong, yung bang kalagayan nila nagbago o hindi? Yung daw po bang kanilang kalagayan nagbago? Anong kalagayan? Yung baboy na nahugasan, bumalik sa kanyang paglulublog. Iko-qualified lang natin yung sige. tanong nyo, Pastor. Ano pong klaseng kalagayan? At tinatanong ko, yung binasa niya na ginamit niya yung aso at baboy, yung ba'y tumutukoy sa mga ligtas? O hindi? Daw po bang nasa Pedro? Ligtas po ba yun, yung aso at saka yung baboy? Pwede bang basahin ko, Mr. Rodriguez? Pwede po. O, putol oras. Eto. Putol. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Sa makatwid, ito nangaligtas ito, nakakilala sa Panginoong Jesucristo ito. O, sagot Okay. po niya, Kristiyano po yun. Okay. Sinabi ba sa talata rin na itong mga ito ay nung matapos silang gawin ay hindi naligtas o nawala ang kaligtasan? O, lalo ikat at silang sumama kaysa ng una eh. Okay. Kaya wala nang kaligtasan yung aso't baboy bumalik sa tukay. Kapag ka ang tao lalong sumama kaysa nung una, nangangahulugan hindi siya ligtas. Hindi. Ito yon ang kahulugan nun. Kaya sinabi lalong sumama kaysa nung una. Kasi nung unang hindi pa siya nakakakilala, masama siya. Nung makakilala siya, bumuti siya. Bumalik uli siya. Lalo siyang sumama mula nung kaysa nung una. Ibig sabihin, naligtas na nga siya. Kaya nga lalong sumama eh. Naligtas. Yung Naligtas na siya. Yung naligtas siya, Brother Eli, hinilino lang po ni Pastor kung yun daw po bang sumama ng sumama, ligtas po ba yun o hindi? Hindi na po. Hindi na Yun ang sumama sagot na po. sumama. pero naligtas yun. In one time. Nawala ang One kaligtasan. time, nawala. May mababasa pa kayong talata ang kaligtasan, nawawala. Meron. Pag nabasa ko, talo ka na. Yeah. Bago lang mo ito. Okay. Ganito. Eto, Mr. Moderator. Mr. Moderator, eto ha. I am fed up. Ha? Maliligaw ang tao eh. Ito, kahuli-hulihan kong kahilingan sa inyo. Kung mabasa ko bang naiwawala, tatanggapin nyo, talo na. Tapos na ang diskusyon. Dali ho. Kaya ko kayo ron. Okay. Basta ako nagtatanong, sasagot siya. Mamaya, pag ano niya, gawin niya. Ano, sasagot na lang ako na sasagot kahit kalokohan na tanong mo. Kasi ako magdidesisyon eh. Medyo malalim na yung gabi. Dali.
niyo ako. Marami na ho tayong pinaksa. Kanina pa nga ho ako nag-iinit sa upuan ko eh. Bakit? Wala na tayo sa paksa eh. Oo nga eh. Ngayon, Hindi ako may kasalanan yan, ha? wala ako sinisisi. Ako talagang nasa Wala paksa ako ako. sinisisi ha. Okay. Kaya lang, wala kayo sa tema kanina, napunta sa kaligtasan. Hindi sa pinag-uusapan. Ngayon naman, ako magdidesisyon. Dahil, kahit nabutin tayo ng 2 araw dito, hindi tayo matatapos. Dahil wala sa paksa. Oo, parehong ghost fighter tong 2 to. Kaya lang, ngayon pong gabi, tatapusin natin sa isang showdown. Tama ho? Payag po kayo? Ngayon, payag po ba kayo? Payag po ba kayo? Okay, sige, magtatanong ako. Payag po! Kasi kailingan na rin ng ating mga ibang kababayan. Yung iba po, may pasok pa po. Yung iba po, ngayon, ang totoo, hindi kailangan patagalin. Pag totoo, totoo. Pag mali, mali. Showdown ba? Pastor, in fairness po sa inyo, para po maintindihan yung hamon. Kung mabasa ni Ginoong Soriano na, ano ba yun? Yung kaligtasan, nawawala, pag nabasa niya, talo na po kayo. Pero, pag hindi niya nabasa, talo na sila. Okay, so, ito yung tanong ko. Ano? Payag po ba kayo? Payag Okay, po. papayag ako, kukwalify ko ha. Ito na ang tanong ko. E paano kung di tanggapin na naman? Okay na to, wala nang atrasan to. Ngayon, ganito po yan. Pwede yung bumasa lang, ho? Pwede yung Wala bumasa nang lang, hindi atrasan. na. Wag na. O sige, wag na. Ubus oras lang yan. Ganito yan, pastor. Wala nang atrasan to ha. Hindi, wala na. Okay. Magkadikit na tayo eh. Okay, tatanong ko na yung tanong ko. Ganito. Wala nang atrasan, kaya lang hinahamon mo kayo na isang showdown ni Gnoong Soriano. Kung mabasa niya, ang kaligtasan nawawala, talo na kayo. Ngayon, kung hindi niya naman mabasa, talo na sila. Ngayon, bahala ng madlang Pilipino. O, di ba? Nasa ano yan eh? Nasa Hope 34-4. Ating piliin, sa ganang atin ang matuwid. Kayo napipili. O, di ba? Okay ba sa'yo? Okay ba yun? So, magtatanong na ako. Okay na yun. Okay na lang. Okay na. Ito po. Okay na, babasahin ko na. Ito. Okay, ito. Babasahin ko na. Sasabihin ko na yun ako para maliwanag sa kanila. Babasahin ko na. Ito yung tanong ko, ano? Dali ho, kasi mahirap to eh. Pwede ho ba? Dali ho. Okay, so ito ha. Dali ho, pag binasa, sana po umuwi tayo ng mapayapa. Kung sino man ang nanalo, mga taga Laguna, bisita niyo po kami. Mahal din po namin kayo. Mahal din naman yung mga dating daan ng mga taga Laguna at ng mga Baptist. Sana po, pagtapos basahin ko, sino man ang talo, sino man ang panalo, uuwi tayo at magkakamayan tayo. Okay, ito na ho yung tanong ko. Ano po? Ito na, ibibigay ko na. Pakisabi niyo sa kanya para marinig na ho niya. Sige po, ano po Okay. kondisyon niyo naman? Simple lang, i-qualify ko lang. Pag nabasa niya, tapos ang usap. Pag di niya basa, tapos ang usap. So ito yung sabihin ko, okay. Alam naman natin, pag sinabi natin kaligtasan na pinag-uusapan, yun doon sa parusa, sa kasalanan doon sa impyerno. Maliwanag yun, yun ang pinag-uusapan natin. Ngayon, pag sinabi natin nawawalang kaligtasan, tumutuko yan doon sa Kristiyano na naligtas na, at pagkatapos na wala ang kaligtasan, doon pa sa tutungo ngayon, sa impyerno at parurusahan ng kanyang kasalanan. Okay. Okay. Naintindihan ko yung tanong nyo. Pero, Brother Soreno, ano ba ang babasahin nyo? Anong kaligtasan ang nawawala bago nyo basahin? Yung kaligtasan sa buhay na mo, yung sa impyerno. Yung kaligtasan Sa impyerno. sa impyerno. Kapag nabasa niya at bigyan niya ng pakahulugan. Basta lang, di magpapaliwanag. Letra po. Sandali. Letra for letra. Ang pinag-uusapan natin. Ganito. Okay, sige. Letra for letra. Payag ako. Time. Mga dating daan at lapis. Ito ang Okay. Dali. Ang usapan, babasahin, hindi ipaliliwanag. Okay? Okay, so. Pastor, babasahin,
hindi magpapaliwanag. Okay? Kapag ka nabasa Nabasa niya! Okay. Ang kaligtasan mawawala, talo na, Okay, ito. talo ka na. Pag nabasa niya na ang kaligtasan doon sa parusa sa impyerno ay nawawala. Sige. Babasahin ko. Letra por letra. Hindi, babasahin lang ako. Kasi nalaman kung mabasa ko. Siya nagsabi kasi makababasa mo ba na ang kaligtasan nawawala? Opo. Kaya tanong ang hamon ko, kung mabasa ko na nawawala, bakit mo lalagyan ngayon ng letra por letra? Bibigyan niya ng sarili niyang pakahulugan. Hindi ako. Ito, kung payag ka, hindi ako magpapakahulugan. Ipaubayan natin sa moderator, kung payag ka. Hindi mo director ang mag-decide. Hindi, walang magpapakahulugan. Moderator ang mag-decide. Ipaugaya natin sa moderator. Ano ba naman? Babasa lang ako, Mr. Moderator. Ikaw na ang bahala. Magdeklara kung tama ang binasa o hindi. Teka, sino ka para magsabing moderator ang mag-decide? Wala yata ako sa posisyon. Hindi mo karapatan yun. Wala yata ako sa Basta posisyon. gawin mo, basahin mo, una ng tao. Ganun lang kasimple. Ganito. Hindi, ganito. Pagpasensya nyo, Ginoong Soriano, wala po ako sa lugar para humatol. Hindi. Ganito ba? Wala naman ako sinabi, kapatid eh. Ang sabi ko, kung payag siya, ang moderator na lang ang pagpasyahin natin. Kung payag siya, dahil sino magpapasya? Ha? Sasabihin niya par letra por letra. Pati impyerno ilalagay niya. Eh alam mo naman kung pag napahama ka, siyempre impyerno pupuntahan mo, di ba? Depende. Pwedeng napahama ka sa daan. Kaya ang tanong ko, Depende. kung mabasa ko, eto ulitin ko ang tanong ko, kung mabasa ko, ang kaligtasan ay naiwawala, tatanggapin mo, talo ka na. Yo, ganito. Hindi ilalagay natin. Huwag mo kayo magalit sa akin. Taga-ayos lang ako. Ganito lang ako. Ang hamon. Kung mabasa ni Ginoong Soriano, ang kaligtasan pupunta sa impyerno, talo na kayo. Ngayon, kung sino hahatol, palagay ko mga tao na lang yon. Yun na lang. Tao. Sige, basahin na ninyo ang kaligtasan ay nawawala. Ito ho, usapan natin, Pastor, hindi ho letra por letra sinabi nyo. Babasahin niya lang ho. Babasahin ko. Sana konting katahimikan para maintindihan nyo. Babasahin ko. Ang mga apostol, inutusan ni Kristo kasi magtrabaho, magtagal. Di ba? Konting Teka. katahimikan. Teka ho. Iwasan ho natin yung ganung Konting pino. Iwasan nun natin, both sides. Huwag na tayo magsalita, mga tao rin yan huwag na tayo magsalita ng pangit. Ganito, kanina ho, mga Baptist, binigyan natin ng pagkakataon si Pastor na mag-premise. Niliwanag niya kung anong klaseng kaligtasan. Ngayon, premise muna si Ginoong Soriano bago, pero pagkatapos ng basahin, hindi na siya magpapaliwanag. Payag kayo? Premise. Ulit, ang mga apostol, ang mga alagad ni Jesus, inutusan ni Jesus ang trabaho, magligtas, kaligtasan. Yun ang trabaho nila sa 27 ng Juan. Magsigawa kayo, magpagal dahil sa pagkain hindi napapanis. Yun, yung kaligtasan nga ibig sabihin nun. Ngayon, ang sabi ni Juan, eto, babasahin ko, Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagtagalan. Ang sabi po niya, upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagtagalan. Yun nga ang kaligtasan. Binasa ni Ginoong Soriano ang patunay. Kayo na po ang umatol.